Ang mga tipaklong na dating kinatatakutan ng mga magsasaka dahil sa pagkasira ng mga ani, ay ngayon pinalalaki sa napakalalaking bilang, hindi para manaira, kundi para kainin. Maaaring tunog kakaiba ito, pero tahimik na lumalago ang industriya ng pag-aalaga ng tipaklong sa maraming bahagi ng mundo. Mula sa pagiging peste hanggang sa pagiging superfood, ang mga tipaklong ay kinikilala na ngayon bilang mayamang mapagkukunan ng protina, mababa sa taba, environment friendly. At higit sa lahat, lubhang kapakipakinabang sa negosyo. Pero paano nga ba inaalagaan ng mga tipaklong? Ano ang kinakain nila? Paano sila dummy? At paano naging bahagi ang maliliit na nilalang na ito sa mga menu ng mamahaling restaurant? Samahan ninyo ako sa paglalakbay ng isang tipaklong, mula sa pagkakapis, pag-ani sa bukid, hanggang sa pagdating sa inyong hapag, sa gitna ng isang mabilis na lumalagong rebolusyong agrikultural. Sa kasalukuyan, tinatayang 1,000 tonelada ng tipaklong ang kinakain taon-taon sa buong mundo. Kung saan halos 500 milyong tipaklong kada taon ang pinalalaki sa China para sa lokal na merkado at para i-export sa Japan, South Korea, Estados Unidos, at buong Timog Silangang Asya. Ang tipaklong ay may napakataas na protina, umaabot sa 74.8%, habang mababa naman sa taba at carbohydrates. Dahil dito, paborito na sila sa mga sustainable at health-conscious na diet. Bukod sa pagkain ng buong insekto, ginagawa rin silang iba't ibang produkto tulad ng crispy snacks, protein powders, dilatang pagkain, at maging food supplements. May ilang farm na nakatutok sa pagbebenta ng itlog ng tipaklong para sa breeding o pananaliksik. Dahil sa maikling life cycle, mababang gasto sa produksyon, mabilis dumami, at lumalawak na merkado. Ang pag-aalaga ng tipaklong ay itinuturing na bagong pag-asa sa hinaharap ng agrikultura. Nagsisimula ang pagdami ng tipaklong kapag sila ay nasa hustong gulang, karaniwang 30 hanggang 35 araw matapos mapis. Kapag handa na, ginagamit ng mga babaeng tipaklong ang kanilang espesyal na ovipositor upang hukayin ang lupa sa loob ng kulungan. At maingat na inilalagay ang kanilang mga itlog sa kumpol na tinatawag na egg pods. Bawat babaeng tipaklong ay maaaring manganak ng maraming beses sa kanyang buhay, hanggang 120 itlog bawat pod. Matapos manganak, naglalabas ang tipaklong ng parang gel na bumabalot sa itlog. Nagiging matibay at waterproof ang coating na ito upang maprotektahan ang mga itlog laban sa matinding kondisyon sa kapaligiran. Ang mga itlog ay ini-incubate sa tamang temperatura, 30 hanggang 40 degrees Celsius, at 70% na halumigmig, na ginagaya ang natural na kapaligiran nila. Pagkalipas ng 10 hanggang 12 araw, mapipi ang mga itlog at lalabas ang mga maliliit na nymph. Agad silang inililipat sa hiwalay na mga kulungan na may kontroladong temperatura, halumigmig, at banayad na ilaw. Napakahalaga ng panahong ito dahil ang nymphs ay nangangailangan ng tamang kondisyon para makapagbalat at mabilis na lumaki. Ang mga kulungan ay karaniwang natatakpan ng pinong lambat o malinaw na plastic na may taas na 1.5 hanggang 2 metro. Ang ibang farm ay may lambat din sa bubong para hindi makalipad palayo ang mga matatandang tipaklong. Ang kanilang pagkain ay karaniwang malambot na dahon, sariwang damo, murang usbong ng mais, at iba't ibang halamang mayaman sa nutrisyon. Araw-araw itong kinukuha mula sa mga damuhan at maisan sa paligid ng farm. Dahil flexible ang panunaw ng tipaklong, kaya nilang kainin ang maraming uri ng halaman, kaya madali silang iangkop sa iba't ibang kapaligiran. Umaabot sa 30 hanggang 35 araw bago maging ganap na tipaklong, kaya ito rin ang pinakamainam na panahon para anihin sila. Kapag lumaki na sila sa tamang laki, kinokolekta ang mga ito gamit ang lambat, plastic na lalagyan, o mga espesyal na suction machine. Mabilis at maingat ang harvesting process upang hindi masaktan ang mga insekto, lalong-lalo na ang mga iluluwa sa ibang bansa. Pagkatapos makolekta, pinaghihiwalay ang mga tipaklong. Ang pinakamagaganda ang kalidad ay ginagamit sa food production tulad ng pagpapatuyo, pagkaneng, o pudgeling bilang powder. Ang iba naman ay ginagawang pagkain ng hayop o ibinibigay sa ibang farm. Sa mga modernong pasilidad, ang buong proseso, mula incubation, pagpapalaki, harvesting, hanggang pre-processing, ay automatiko at mahigpit na mino-monitor. Sa bawat farming cycle, milyon-milyong tipaklong ang naiipapanganak na tumutulong upang matugunan ang lumalaking demand para sa sustainable insect protein. Pagkatapos ng pag-ani, dumadaan ang mga tipaklong sa maingat na paglilinis. Hinuhugasan sila gamit ang malinis na tubig, at minsan ay may banayad na salt solution para mawala ang dumi at amoy. Pagkatapos, sila ay binababad sa mainit na tubig ng halos 30 segundo upang ma-sterilize at lumambat ang katawan.
Depende sa paggamit, pinoproseso ang mga ito sa iba't ibang paraan tulad ng pagpapatuyo o freeze drying upang mapanatili ang nutrisyon at pahabain ang shelf life. Ang tuyong tipaklong ay maaaring kainin bilang snack o gilingin upang gawing protein powder. Ang mga dilatang tipaklong naman ay niluluto at nilalagay sa langis o brine, produkto na ngayon ay ini-export na sa Japan, South Korea, at US. Ang low-cost protein powder ay ginagamit sa tinapay, noodles, energy bars, at mga pancetta na supplement. Napakataas ng nutritional value ng karne ng tipaklong, umaabot sa 74.8% ang protina. 5.25% lang ang taba, at halos 4.77% ang carbohydrates, mas mataas kaysa sa maraming uri ng pulang karne at wala ring cholesterol. Bukod dito, ginagamit din ng tipaklong sa supplements at cosmetics dahil sa mataas na chitin content nito. Isang sangkap na kilala sa cell regeneration at antioxidant properties. Mula sa crispy snacks at mga sabaw hanggang sa mga functional products. Ang tipaklong ay lumilitaw bilang mahalagang bahagi ng pandaigdigang sustainable food market. Ang dating kinatatakutang peste ay isa na ngayong simbolo ng bagong uso. Sustainable na pagkain na mayaman sa nutrisyon at may malasakit sa kalikasan. Dahil sa maikling buhay, mabilis dumami, mababang gastos sa pagkain, at tumataas na kita. Ang pag-aalaga ng tipaklong ay nagbubukas ng napakalaking oportunidad para sa makabagong agrikultura. Mula sa maliliit na itlog hanggang sa lumilipad na mga kawan, mula sa maliliit na farm hanggang sa automatikong mga pasilidad. Lahat ay bahagi ng isang lumalawak na value chain. Hindi lamang nito tinutulungan ng mga magsasaka na tumaas ang kita, kundi nagbibigay din ito ng solusyon sa mga pandaigdigang hamon tulad ng kakulangan sa pagkain at pagbabago ng klima.